Bumili ako ng daing sa palengke. 110 bili ko. Marami din naman eh. Ito ang iuulam ko ngayon. Tapos maglaga ako ng itlog para pangdagdag dito. Dalawa bali ulam ko. Ngayon, ibabad ko muna yung daing sa tubig para mabawasan yung alat. Sobrang alat kasi yung daing minsan eh. Mga ilang minuto lang naman eh, 20 minutes, 30 minutes ibabad ko. Pag prito ko, hindi na siya masyadong maalat. Ngayon guys, bababa ako para pumunta sa tindahan. Bibili kasi ako ng itlog para may kapartner yung daing. Tao po, pabili ako. May itlog kayo kuya? Magkano isa? 4. Ha? Wala. Magkano lang ako sa Facebook? Anyway, may napili na akong itlog kaya magluluto na ako. Ayan. Ngayon, panlawan ko na yung pinagbabaran kasi sobrang alat niyan eh. Hindi na masyadong maalat yung daing kasi naibabad ng ilang minuto. Pangit kasi pag idiretso ng prito, naka-experience ako dati, sobrang alat, parang hindi kumakain. Pag binabad, mabawas-bawasan yung alat. Nakatakot yung mantika. Malakas, di ba? Tumalsik. Masakit pa naman yung pag natalsikan ka. Ayan.
Daing ini. Kakain lola mo ng daing. Ayan. Kalola mo. Nagdaing-daing. Wala tayong pambili ng fried chicken kaya magdaing lang tayo. Importante makaraos. Makaraos, hindi magparaos. Yung word kasi na yung raos, parang magkamali ka lang ng gamit, iba na yung meaning eh. Makaraos, magparaos. Diba? Kailang careful ka na yung maganda yung pagkagamit mo. Tulad nito, gamitin ko yung word na makaraos. Kakain ako ng daing kahit ganito lang, hindi pang mayaman. Ang importante, makaraos sa hirap, makaraos nakakain. Pag nagkamali ka lang, kakain ako ng daing, importante magparaos, parang pangit pa. Kaya you should use the word carefully. O, diba? May natutunan naman kayo sa vocabulary. Charot, ayan. Ituloy ang pagprito. Lola mo nagprito ng daing. Pag nagprito ako ng daing, hindi ko siya sabay-sabay na tatlo na ilalagay agad sa kawali. Yan yung naluto na. Ito na lang dalawa. Isa-isa lang pagprito ko para hindi ako mataranta. Para hindi mataranta ang beauty ko, kasi pag tatlo ilagay mo, mahirapan ka. Isa-isa lang, dahan-dahan. Para kalmante lang. Relax lang ang beauty. Kung may beauty man. Charot, kalo-kalo lang mong ini. Puro bilo, di ba? Sabagay, pangit yung puro seryoso all the time. Nakahaluan din ang kunting bilo. Kumbaga, may sense of humor. Ayan. Naluto ko na ang daing, guys. Pati ang binili ko kaninang itlog. Naluto ko na rin, nailaga ko na. Ready na kaya, kakain na ako. Halika kayo, samahan niyo ako. Kain din kayo. Ayan. Daing or fried fish cut into half. Kasi half siya, parang ginanyan siya eh. Boiled eggs, nilagang itlog. Sausawan ko with suka with bawang. Malabnaw kung iced tea. Malabnaw kasi kunti na lang tiniblak pa rin eh. Di ba? Kaloka malabnaw. And rice. Let's eat, guys. Sarap, hindi maalat yung daing kasi binabad ko sa tubig kanina. Tama lang yung alat niya. Bali, nagastos natin ay ito, daing 110. Itlog, 40, 40. 40 kasi 10 isa niyan. 150 nagastos natin. Kung kakain ka sa labas, 150, busog ka rin naman, kaya lang mas makatipid kapag sa bahay kasi pag may matirang daing, pwede mo lagyan ng gulay. Pag tinulak ka, ilagay mo yung daing pang pagsahog. Kasi hindi mo na maubos yan lahat kasi ang maalat yan eh.
or itlog pag hindi mo naubos, iulam mo ulit mamaya. Para-paraan din ang buhay minsan para makatipid. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan magtipid minsan. Pero may time na ang daming pera bagong sweldo ka. Kakain ka doon sa Jollibee, pag samgyupsal ka, o minsan naman ano ka talaga sa magandang restaurant, malaking restaurant, dinner ka sa Italianes o kaya sa TGI Fridays. Kasi di ba kailangan din magpasarap sa buhay, hindi naman pwedeng puro na lang ganito minsan. Minsan ano rin mga kasosyalan din na pagkain, kasosyalan na restaurant, kainan mo. Pero pag wala, tipid-tipid mo na, para-paraan lang di ba ang buhay. At inom muna tayo ng malabnaw na iced tea. Dinamihan ko lang yung asukal kasi konti na lang yung iced tea matira. Konti na lang iced tea powder. Tinimpla ko siya tapos parang mitabang na to Kaya dinamihan ko na ng asukal para matamis. Ito, daing maalat. Tapos ito naman matamis, combine. Parang perfect food meal sa ngayon in a poor way. But sa pagdadala lang naman yun. Thanks God for the food. Siyempre pasalamat tayo sa Diyos kasi grasya yan Nakakain tayo.